Alam niyo ba kung gaano kahirap na itinago ko ng maraming taon ang mga nangyari sa buhay ko dito? Yung trauma na pinagdaanan ko, napakahirap. Pero nang dumating dito ang mga magulang ko, noon, 1989 dumating sila dito, matagal bago ako nag-open sa kanila. Yun, nagkaroon ako ng lakas ng loob na isabi ko sa kanila ang nangyari sa akin dito nung baguhan pa lang ako dito sa Canada. Ang hirap yung walang nagmamalasakit sa iyo, yung walang natulong sa iyo, yung parang ang hirap talaga. Minsan hindi na ako natutulog, kaya nga, sa totoo lang, nagiinom ako ng sleeping pills para ako makatulog. Minsan, nainom ako ng melatonin, the next day naman, yung sleeping pills ko. Kasi kung hindi ako na inom ng pangpatulog, hindi ako natulog. Gising na gising ako at yun, nandito sa isip ko yung mga nangyari sa buhay ko nung baguhan pa lang ako dito, yung naalala ko, yung para ako nanonood ng sine na paulit-ulit na nandyan sa utak ko. Pilit na pinapatawad ko yung yung hindi nagmalasakit sa akin. Ang hinihintay ko lang sa kanya, mag-sorry siya, wala siya doon, na kahit nagsumbong ako sa kanya, binawaliwala niya ako, hindi niya ako pinaniwalaan. Tapos ang gusto niyang ilagay sa isip ko, nag-hallucination lang ako, nag-delusional. Iyon. Pero alam ko ang nangyari sa akin. Mas mabuti pa yung pusa. Ang pangalan Tiger. Natulog dito sa tabi ko noon, nung natutulog ako. Naapakan yun. Kaya yun namatay. Alam niyo kung bakit namatay? Naapakan yung kidney. Na kaya namatay yung pusa, yung tiger. Mas mabuti pa yun, nagmalasakit sa akin. Inano niya ako, pinoprotektahan niya ako. Pero yung tao, na akala ko magpoprotekta sa akin, wala. Pinabayaan niya lang ako. Kaya, yan, minsan gusto kong kalimutan. Kaya lang pag nakikita ko siya, naalala ko, yung wala siyang malasakit sa akin, walang concern. Tapos, masabi lang na nag-hallucination ako, nag-delusional ako. Mabuti pa yung doktor naniwala sa akin. Alam niyo ba kung ilang doktor ang tingin sa akin? Mayroong psychologist, mayroong psychiatrist. In-interview ako ng paulit-ulit kung ako nagsasabi ng totoo. Ang hallucination, hindi yun nagsasabi ng totoo. Ang nagdi-delusional, akala mo, wala din katotohanan. Pero yung nangyari sa akin, detalyado, step by step, maikwento ko kahit kanino, kikwento ko, dahil hindi yan naalis dito. At nakikita ng doktor kung ako nagsisinungaling o hindi. Kasi nakikita yan sa mata, sa kilos mo kung nagsisinungaling ka. At iyon, naamin ko, nagiinom ako ng antidepressant. Kasi kung hindi ako nagiinom ng antidepressant, prescribe yan sa akin ng doktor. Naalala ko ang mga nangyari sa buhay ko, mas nagiging depressed ako. Yan ang nangyari sa akin. Ngayon, nakokontrol ko na. Pero yung sasabi sa akin na nag-hallucination ako, nag-delusional ako, at walang katotohanan ang mga nangyayari sa akin, lalong bumabalik yung galit ko sa kanya. Kasi ilang taong ko siya hinintay na mag-sorry sa akin, sa hindi siya nagmamalasakit sa akin, na wala siyang pakialam sa nangyari sa buhay ko. Pero kaysa mag-sorry, linalagay niya sa utak ko ng maraming taon na nag-hallucination lang ako, nagde-delusional ako, paranoia ako, at walang katotohanan ang nangyari sa buhay ko. Mas mabuti pa yung pusa at nagprotekta sa akin, kaya siya namatay at naapakan yung kidney.